Ang title ng i-share ko sa inyo ay Two Keys to Demonstrate the Supernatural Move of God. Dalawang susi. Sinong gusto ng maranasan ang kanyang one day? Ito yung, alam mo yung one day? They are blessings na mas matindi kaysa pangkaraniwan. Hindi siya ordinaryo. And signs, wonders, and miracles are supernatural move of God. Ito'y kagila-gilalas, hindi pangkaraniwan, lampas sa natural. At hindi lahat nakakaranas nito. Kaya nga siya ay miracle eh. Signs, wonders, and miracles. Yang one day ay biyayang hindi pangkaraniwan. Okay? And I believe every one of you will receive your own one day. Ano po ba yung mga one day na yan? Kagalingan, kalayaan, and other big blessings. Eh, alam mo kasi, perspective yan eh. Doon sa taong hindi nakakatanggap ng any favor, pag tumanggap yan ng favor, supernatural yun sa kanya. Bakit? Hindi pangkaraniwan, hindi ordinaryo, kagila-gilalas, kasi hindi nangyayari sa kanya dati. Kaya yung mga other big blessings could be bagong negosyo, o bagong trabaho, or increase in what you do. Like makabayad sa utang, ma-restore ang mga relasyon. Malalaki itong pagpapala, and we call this one day. Pero may mas mataas na blessing kaysa rito. By the way, akin uli kayong tatanungin, sinong gustong tumanggap ng kanilang one day? Okay. Pero merong mas mataas na blessing kaysa rito. Sino ang may alam? Sino ang may alam ng mas mataas na blessing kaysa doon sa mga sinabi ko? Kagalingan, kalayaan, bagong trabaho, bagong negosyo, makabayad sa utang, ma-restore ang mga relasyon. Ano sa palagay nyo? Lahat ng sagot tama. O salvation daw, sabi ni Atoy. Anyone? Ano pang mas mataas na blessing doon? Anong mas mataas na one day doon? Kasama ko kahapon, huwag kang magsalita, alam mo na. Kayo may nakasama na alam na yung joke, ano? Tapos magsisimula ka. Tapos biglang sasabihin yung ano. Nakakaano, ay, manyapat alam na, sasabihin pag ganyan, yun na lamang sasamahan. Magko-cooperate ka. Amen ba? Amen, Jolly? Okay. Ito, ang mas mataas na blessing. Kasi baka maunahan ako ni Jolly. Narinig na. Mas mataas na blessing kaysa makaranas ng kagalingan, lumaya, makabayad ng utang, matanggap sa trabaho, mabuo ang relasyon. Ang mas mataas na blessing kaysa dito ay ikaw ang gamitin para tumanggap ang iba nito. Bakit mas mataas na pagpapalang ikaw ang gamitin ng Diyos na maging daluyan ng one day ng iba kaysa yung ikaw ang tumanggap? Why is it na mas mataas na blessing ito? Because there is something that only those people experience. It is called the joy of being the blesser. Acts 20:35. Remember the words of the Lord Jesus that He Himself said, "It is more blessed to give than to receive." Pagka tumanggap ng pabor ay hindi sanay, and first time siya tatanggap, nasasabihin niya, talagang supernatural ito, lampas sa natural, kagila-gilalas. Yung bang nabigyan mo siya ng pabor, alam mo, may maganda akong deal, isama ko ikaw. Alam mo, kilala ko makakatulong sa iyo, ipapakilala ko ikaw. You know what? Napagpala yung isa.
Pero laging may ginagamit para sa one day mo. Now, this is my question. Sino ang gusto na siya ang maging daluyan ng pagpapala o ng one day ng iba? Now, meron itong warning ha. Hindi ito pwede sa mga mainggitin. Kasi ang mainggitin, ayaw na mapagpala ang iba. So kahit siya may kakayanan, na sa kanya dumaloy ang pagpapala, hindi niya gagawin yon. Ala, aking malamangan. Hindi rin pwede ang madamot. Kasi ang daluyan ng pagpapala o ng one day ng iba ay enjoy sa kanyang ginagawa. Hindi siya para magpautang ng loob. Hindi niya para laging ipaalala na siyang may dahil dyan. Hindi niya uulit-ulitin ang kanyang ginawa. Bakit? Because the act itself is masaya na para sa kanya. Hindi na kailangan malaman ng buong mundo ang kanyang ginawa. The act itself is enough. And he experienced joy by being the daluyan ng one day ng iba. At sa totoo lamang, pag-uwi niya sa bahay, pag nakita niya ang galak ng tumanggap, nagpapasalamat siya sa Diyos na siyang ginamit. Tuwang-tuwa ang mga nagtetestify at nakarinig ng mga tumanggap ng blessing. At sabi ng mga yan, kapag nakarinig ng testimony ng blessing, sasabihan ng mga nakaupo, sana all. Pero hindi nila alam ang tuwa ng ginamit ni Lord. At kahit yung ginamit ni Lord ay magkwento ng deep satisfaction niya, ay hindi ito gets ng mga taong hindi nararanasan ang naranasan noong blesser o noong ginamit. Maliban, maranasan na niya na siyang gamitin ng one day ng iba. Nami-miss natin ang kagalakang nararanasan ng mga taong ginamit ng Diyos para sa pagpapala, favor, one day ng iba. Nami-miss natin yon. Kasi hindi ito pinagpapatotoo eh. Hindi ito tinetestify. Kasi pangit pakinggan. Ako nga po pala ang ginamit. Kaya yung taong iyon ay napagpala. Ang pangit pakinggan eh. Sabi nakakarinig, ang yabang naman noon. Kaya walang nagtetestify noon. Ang problema, nami-miss natin ang joy, ang kakaibang blessing ng mga ginamit. Kasi ang normal na kilos ng mga ginamit, yung enjoy na sila ginagamit, hindi nila kinukwento. Sila lang ang nakakaranas ng joy. Ng being, blessed is the one who give and the one who receive. Tayo, we are familiar with the people who receive. Kasi lagi silang nagpapatotoo. Ako po pala tumanggap ng favor, ako'y nakapasa sa board. Ako nga po pala tumanggap ng favor, ako po ay natanggap sa abroad, ang aking application, ako po ay napili na. Ako nga po pala tumanggap ng pabor kasi ako po ay naging pulis na, ako po ay naging ganyan na, ako po ay tumanggap ng pabor kasi ako po ay sinagot na, ako ay tumanggap ng pabor kasi po. Yun ang naririnig natin. Pero hindi natin naririnig na, ako'y tunay na masaya sapagkat pinadaan ni Lord sa akin ang pagpapala niya. Ako'y tunay na masaya kasi na-bless yung taong yun. At ako ang pinagkatiwalaan ni Lord nung sinabihan na akong ito'y gawin ko. Hindi natin naririnig yon. So ano nangyayari? Nami-miss natin ang joy ng mga givers. Nami-miss natin ang joy ng mga dinaanan ng one day ng iba. Sobrang saya na gamitin to demonstrate signs, wonders, and miracles. That is why si Paul ay nagtiyaga in demonstrating this. 2 Corinthians 12:12. I persevered in demonstrating among you the marks of a true apostle, including signs, wonders, and miracles. Nag-persevere daw si Paul na ipakita ang mga tanda ng mga apostol. At kasama dito ang mga signs, wonders, and miracle. Bakit sinabing kasama? Kasi may iba pa. Kasama yung signs, wonders, and miracles. Marami pang tanda ng mga apostol. Marami pang mga pagpapalang dumadaan sa mga apostol. Pero concentrate muna tayo sa signs, wonders, and miracles.
I will show you a video. She is Abby. Ako po si Abby. December last year, nag-bakasyon po ako ng Pilipinas. Okay naman po ako nung nasa Pilipinas po ako until napansin ko na may something nung bumalik ako galing bakasyon. So, January po, sobrang excited kong makabalik kasi excited po ako sa first Sunday na mag-a-attend ako. Pero unfortunately, hindi po ako naka-attend kasi hindi ko po ma-explain bakit ako sobrang depressed. Something's wrong po sa akin. Until 3 Sundays po yung lumipas, hindi po ako nag-attend. And na-encounter ko po yung Sunday service ni Rev Ito sa online na mas better daw po talaga na face-to-face ka na nag-attend ng service instead of online. Saturday, nag-attend po ako sa JA1 Discovery Garden. Okay naman po yung mga pag-attend namin. Until February 20 po, nagkaroon po kami ng trip ng mga kawork ko sa Georgia. Pagdating po namin doon, parang ang creepy ng country. Nung bumalik ako galing ng Georgia, ayun na naman, nade-depress na naman ako. May suicidal thoughts na naman ako. Nag-pray ako sa Lord ng mga signs na, Lord, ano ba to? Ito po yung psychological. Kasi feeling ko nababaliw ako that time. Nagpunta na lang ako ng school one Sunday. Hindi ako nag-attend ulit. Nanood ako ng online. Nag-declare ang Rev Ito ng prayer for deliverance sa mga nanonood. So, may nag-react. Pero, pilit pa rin ako nagiging in denial na baka psychological lang. Wala naman nag-react. Until sobrang depression ko pa rin the following week. And nag-attend ako ng church ng Saturdays sa JA1 Discovery Garden. And then pag uwi ko, nag-pray po ako sa Lord bago ako matulog na, Lord, bigyan niyo po ako ng sign kung may something po ba talaga sa akin or psychological lang to lahat. And then naniginip po ako na dinideliverance ako ng Rev Ito. The next week, nagpa-pray po ako sa pastors and ako po ay na-inner healing and deliverance sa biyaya ng Lord. The next week naman po, after that, bumalik po kami sa Pilipinas kasi magpapakasal nga po kami ni Teddy. Kinasal po kami ng Rev Ito. Bago po kami umalis ng Friday, nag-ask po ako sa Rev kung pwede po namin siyang ma-meet and nag-agree naman po siya. So after po ng wedding, Martes po kami kinasal. Wednesday, the next day, nag-start na po akong makaramdam ng sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko po siya ma-explain. Akala ko po dahil lang siya ng period. Pero mas lalo po siyang naging worse nung Thursday. As in, namimilipit na po ako ng sakit ng tiyan. So nag-pray ako sa Lord na, Lord, I declare healing po sa aking tiyan. And then, nanaginip po ulit ako, na dinideliverance po ulit ako ng Rev Ito. Friday morning, nagising ako. Ang bumungad po agad sa akin ay message ng Rev na nagko-confirm siya na mag-meet kami ng 3 o'clock. Yung the whole day po na yun, sobrang namimilipit po talaga. Nang sakit ang tiyan ko. 3:30 po, nag-meet po kami ng Rev. Kasama ko po si Teddy at yung isa ko pong pinsan. So kami pa yung nagkape. Nung nag-uusap kami ng Rev, nawawala yung sakit ng tiyan ko. So parang may thoughts ako na wag na lang ako magpa-pray kasi nagmamadali na rin kami noon kasi mag-ayos pa kami ng gamit. Kaya ganyan akong thoughts. Pero kay buti ng Lord kasi ang Rev nag-ask sa akin na gusto mo ba bang pray, doon tayo sa church. So, nagpunta kami ng church. Nag-pray po sa akin ng Rev, ng Inner Healing and Deliverance, and hindi po ako aware na may sinusot po kasi akong kwintas na may image po ng aking inay. Yung inay ko po is tita ko na nag-alaga sa amin na namatay na po last year. So, yun po ng necklace na yun isinusuot ko sa pag-alala sa kanya para hindi ko siya makalimutan na hindi po ako aware na yun po yung naging stronghold ng kaaway sa akin. So, to cut it short, ang naging karga ko po pala ay ang inay. Nakapasok siya sa akin through that necklace. So, lahat ng sakit na nararamdaman ko ay galing po yun sa inay. Yun lamang po. And so far naman po, sobrang nakabalik po ako dito sa UAE nang wala na po talaga akong nararamdaman ng sakit ng tiyan. Thank you po. Again, we heard a testimony na tayo ay natuwa. Pero, alam ba ninyo yung feeling nung ginamit para mapalaya siya? Hindi nyo alam. Kasi ako nakaranas Yung bang sense ng pagsama ng Diyos, yung sense na ikaw part ng ginagawa ng Diyos, isipin mo, napangarap na ikaw ang nagdi-deliverance. Noong siya ipagpe-pray ko, meron agad instruction si Lord sa akin to look at the pendant. Sabi ko, Ineng, ano yan? And yon ang stronghold.
yun ang open door. Imagine yung napaka-accurate na sasabihin sa iyo ni Lord kung anong gagawin. Do you know kung anong nararanasan ng mga ginagamit ni Lord para ang iba'y makatanggap ng signs, wonders, and miracles? Napakasarap gamitin ni Lord. May joy na hindi malalaman ng iba kasi hindi nila nararanasan. Kaya naman sila kahit magkwento, kasi excited ako pagkatapos niya Ako'y naghahanap ng makwentuhan. Di ba ganun kapag ikaw ay excited? Naghahanap ka ng makwentuhan. Ang problema, yun ang makwentuhan mo, hindi excited. Bakit? Hindi siya nakaranas Wala lang. Alam mo ga, nasa pendant yung, wala lang. Pero once ikaw na ang ginamit, ibang excitement mo. Pag ikaw ang dinaanan ng one day ng ibang excitement mo. Truly blessed is the one who give and the one who receive. Pero yung iyong kukwentuhan, chill lang. Mas excited siya dahil kung ang iisipin niya, sana ako mapag-pray din. May nasakit din sa akin Baka meron din. Yun ang kanya iniisip. Hindi niya iniisip ng, sana ako ang magamit. Sana ako yung pagka nakita ko, alam ko agad ang stronghold niya. Hindi nag-iisip ng ganon. It's always receive, receive, receive. Sa halip na nasain na makapag-demonstrate ng himala, ang mas gusto natin, tumanggap ng himala. At namis natin ang joy ng mga ginagamit para magka-one day ang iba. Actually, you don't need to be an apostle to demonstrate the marks of a true apostle. Hindi mo kailangang maging apostol. Bakit? Kasi sinabi na ito sa lahat ng Kristiyano, sa pangkaraniwang mananampalataya katulad natin, na itong ginagawa ng mga apostol noon ay gagawin din natin. Sinabi na ito ni Jesus bago siya umakyat sa langit. And let me read it to you. Mark 16:17-19. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Verse 18. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. They will place their hands on sick, they shall recover. Even though they pick up snakes with their hands, or they drink deadly poison, it will not hurt them. They will drive out demons. Imagine the sense of being in God's purpose. And there is no purpose higher than what we have. Gusto kong ipaalala sa inyo, baka kayo kasi maaliw. Wala na pong tataas na layunin sa layuning ibinigay sa ating mga mananampalataya o mga believers ni Jesus. Because ang layunin natin is to go make disciples of all nations, to teach them, to obey the teachings of God, to baptize them. Ang layunin natin ay ang mga tao makakilala sa Panginoon. Ito'y lagi ko nang sinasabi. Magpakita ka sa akin ng taong so passionate on something, na talagang bigay todo lahat doon sa ginagawa niya. And there's so many people na ganon. I remember a shareholder of Vision Feeds, taga San Juan siya, ang one of the pinakamalakas kumuha ng feeds sa Vision noon. Ang sabi niya sa akin, Pastor, my desire is to level up the breed ng mga baboy sa San Juan. Kasi ang hihina ng quality ng mga baboy sa San Juan, talong-talo ng taga Rosario, ang aming mga backyard doon, ang papangit ng aming lahi. Ang aking layunin, ang aking purpose ay matulungan sila to level up the breed ng mga baboy. At nung siya nagsasalita, passionate siya. Nung siya nagsasalita, sa kanya, it's a purpose. I've talked with people na talaga namang matitindi ang layunin.
Ako talaga yung mag-aaral ako, kailangan makagraduate ako. Pag ako'y nakagraduate, tutulungan ko ang aking pamilya. Kaya naman binigay ko lahat. And he's so passionate. Wala akong bisyo, wala muna akong barkada. Concentrated ako dito. Wala muna mga ligaw-ligaw. Concentrated ako dito. Passionate siya. At mataas ang kanyang layunin. Pero alam mo, pag samasamahin mo mga layunin, pag samasamahin mo mga taong too passionate on something, I'm telling you, we have the highest purpose on earth. Pinakamataas ang purpose natin. Bakit? Ay kung sila gusto lamang itaas ang level ng breed ng baboy, kung sila gusto lamang angat ang pamilya nila, ang antas ng economic ng family, ikaw, ako, ang layunin natin, madala ang tao sa langit. Napakataas ng purpose natin. Ito'y sa ating lifetime. Isang lifetime lang ito. Imagine ang sinasayang ng mga tao na too passionate on something, as if napakatindi ng kanilang purpose. And I always thank God. Pag may nakakausap ako, minsan si BJ nakakausap ko dahil malimit ko nakakasama sa pagdadrive. Pinag-uusapan namin dalawa, sabi ko, ang tinding ni Lord, napaka-blessed natin. Bakit? Kasi ang taas ng ating layunin. Kaya everything that we do for God's kingdom, masaya kami. Tuwing ako'y may iniintinding mga churches, mga pastor na mine-mentor, ako'y masaya. Why? Because I know it's a mataas na layunin. Oh, what is my plan? Ano ang nasa puso ko? Ang nasa puso ko, lagyan ng churches ang Bicol region. Anong aking plan? Na kayong mga talubata dito, na habang kayo bata pa, malaman na ninyo ang mataas na layunin. At ang mataas na layunin ay hindi manligaw at sagutin. Ang mataas na layunin is to use your life for God's glory. Kaya anong ating motto, anong ating sigaw? Para sa kaharian. Para wag tayong malito, hindi, para sa Taiwan. Ikaw na nakikinig, tamaan ka sana. Para sa Singapore, para sa Indonesia. No, para sa kaharian ng Diyos. Oh, I pray. Papaano po ako? Papaano po ang bukas ko? Alam mo ba hindi inisip ng mga apostol yan? Kung inisip ng mga apostol ang kanilang bukas, ang kanilang pamilya, walang Christianity. Sabi ng apostol, para sa kaharian, sugod, punta sa mga syudad na walang nakakakilala sa Panginoong Hesus, ihahayag ang Panginoong Hesus at mamaya lalatiguhin na sila at hindi sila titigil. Bakit? Napakataas ng layunin natin. Napakataas. Your purpose will decide your life. At napakaganda na pagkatapos ng buhay na ito ay masasabi mo, I did what the Lord has destined me to do. Ginawa ko ang bagay na plano ng Diyos sa akin. Sometimes, evaluate yourself ha. Kung ano mang ginagawa mo, sabihin mo, ito na gayon. Ito na gayong plano ng Diyos sa akin. Mas naisin natin na tayo maging daluyan ng blessing. Mas naisin natin na tayo mag-demonstrate ng signs, wonders, and miracles. At maranasan yung kakaibang joy na ikaw ay nasa layunin ni Lord. What is your prayer in the morning? O yung malimit mong pinagpe-pray, tell me. O kahit isang sagot lang. Yung malakas ang loob na sumagot, o Jolie, ano ang iyong prayer sa morning? Yung isa lang ha. Alam ko mahaba ka mag-pray. 1 minute. I offer you this day. Oh. Ikaw naman, SP. I offer Jolie this day. Ano ang iyong SP? Di na ulit kita tatanungin. Ang kay SP daw,
Sabi ni Jolie, Lord, I offer you this day. Ang kay SP naman, Lord, I offer you Jolie. Yung ba sinabi mo? Hindi yun. Oh, here. Oh, itong mga apo mo, Sister Monet. Anybody, ano ang pinagpe-pray nyo sa umaga? Sana mabusog? Hindi yun, bago kumain yun. Anyone? Sila po ay nagko-caucus lang. Basta wala pong nasagot. So, Sister Monet, ipagtanggol mo na ang iyong angkan. Anong prayer mo sa morning? Yung isa lang. Huwag kang hapaan. DI. Ano ka mo? Iligtas kami lahat. Ayan, praise God. Okay. Kagaganda. Magsasuggest lang ako. Kasi malimit ito ang aking sinasabi eh. Sa morning, pagkagising, Lord, make me a blessing. Make me a blessing. Hayaan mong hindi pakabig. Kasi lagi tayong sa pakabig eh. Lord, yung akin, yung amin. Lord, yung akin, yung amin. Amin. Why not change it? Lord, yung para sa kanila, yung para sa kanya, yung para sa kanila, yung para sa kanya. Make it outward. Lord, make me a blessing today. Make me a blessing. And let your prayer be sincere. Lord, please, make me a blessing. And it will change your life. Are you there? Ang kalayaan ay ibinibigay sa lahat. Alam nyo, meron ako sasabihin sa inyo, isa pa. Testimony. Sabi sa akin, wag ko daw siyang pagsasalitain at siya din nahihiya. Pero siguro naman, kung tatayo ka, hindi ka mahihiya, no? Jess, makikitayo nga. Jess, asawa ni Brenda, at wag kang uupo. At gusto kong titingin sa iyo iba. Tingnan niyo si Jess. Jess, yan. Okay? Kukwento ko lang sa inyo kung sino si Jess. Naroon ba? O Jess, ikaw pala yung nariyan. Sige tayo. Yan si Jess. Yan. Yan po ang rakista ng... Okay, Jess. Siya po ang ating foreman. Siya po ang foreman natin. Si Jess, isang araw, sumakit ang paa. Ang bayawang hanggang paa. Sumakit, sakit na sakit. Tiniis. Ay, sa sunod na araw, di na kaya. Hindi na nakapasok. Bedridden. Ay, di siyempre, tumawag si Pastor Bon sa akin. Ganun no, si Kuya Jess. Okay. Ipa-check up. Ang sabi niya, baka daw sa ihi, nagpa-urinalysis. Wala namang nakita. Uwi. Next 2 days, after mga 2 araw, Pina-ultrasound. Pinababasa ko naman din sa mga bata. Wala namang masyadong, may napansing iba, pero not a reason para, So, tanong ako ng tanong sa kanila. Ano ka pwede yun? Pwede pa pang pinch nerves, pwedeng ganan. Kasi sobra eh. Alam ganin yung, pag ipapacheck up ko, susunduin niya ng service, dapat nakahiga. At sakit na sakit. Sabi ko magaling pa Doc Jeff aking tatawagan at ikaw na may narito. Check upin mo ng ayos. Di pinatawag ko doon sa kapatid. Isama mo nga dito si Jess at narito ang aking manugang check upin ka ng ayos. Dumating doon si Jess pag makalakad. Pilit na pilit. Ay, ang hinahanap agad ni Silya at umupo na. So sila ay nag-usap. Ako na may pumasok sa loob. At maya pagkatapos sila mag-usap, ay yung tapos na, nasabi na ni Doc Chep ang mga gagawin. Ganyan. O Jess, ipagpe-pray kita.
Di pinag-pray ko, Lord, di doon sa may gana, I declare healing, I command healing, maayos ang hindi ayos, parang nagdahilan lang. Pagkatapos tumayo, Pastor, wala na. Alam niyo, ako naman ay maraming nakikitang ganyan, pero tuwing ako'y makakakita, iba kang feeling ko. Sabi ko agad kay Pastor Melody, Mama, si Jess, dahil napapag-usapan namin sa bahay, abay, pagka-pray, ayos na. Yan lang. Excited siya. O, yun nga palang lalaban, ibaba ninyo, tayo maglalaba. You won't understand the feeling ng ginamit unless hingin mo kay Lord, Lord, ipadaloy mo sa akin ang pagpapala at ang one day niya. Sabi ko kay Jess, eto ngayon pagkatapos ng healing, alam ba ninyo nangyayari sa mga ginamit ng Panginoon pagkatapos ng ganyan yung mga healing na very dramatic, tumataas ang authority ko. Jess, simula ngayon itigil ng pagsisigarilyo. Jess, ikaw gay tumigil na. Aba, sagot. At ikaw simula ngayon, attend ka na tuwing Sunday. O sabi ni Jess, opo. Nakaranas ng himala miski siguro sabihin ko, Jess, iboto mo si Eric, single. Kaya, you don't know the feeling ng ginamit. Tumataas ang authority. You don't know ang ginamit. Kaya alam mo yung mga nagde-deliverance, parang mayayabang yan Ibang lakad niyan, parang kalami ko sino. Pagkatapos ng deliverance, nasaan demonyo? Hindi mo mararanasan yon kung ikay nanonood lang. Pero kung ikaw ang ginamit, iba. Gilbert, nandiyan ka ba Gilbert? Matindi yan Pag nagde-deliverance marami pang exhibition yan. Sabihin mo, Lord, make me a blessing. The sense of being in God's purpose, the sense na yung sinabi ng Diyos bago siya umakyat sa langit ay ginagawa mo. This sign shall follow those who believe. They shall lay hands on the sick, they shall recover. They will drive out demons. Sabi ni Jess sa akin, Pastor, huwag niyong kakalimutan dahil ito'y malaking pagpapala para sa amin. Talagang kami naniniwala. Ito pala. Nandiyan ka si Brenda, yung asawa ni Jess. Tayo, Brenda. Tutok ang camera. Huwag uupo hanggang di nakatutok ang camera. Walang pag-asa. Yan si Brenda. Brenda ngiti naman. Yan. Yan po ang asawa ni Jess. Thank you, Brenda. Pumunta sa bahay. Nginig na nginig. Sabi ni Jess, Pastor, bakit ka? Ako may pupunta po din May sinabi kung sino. Hindi ko nasasabihin. Baka ma-advertise pa. Bakit ka? Yung aking asawa'y natuklaw ng ahas. Dadalhin ko doon. Di alam na niya kung saan. Alam mo mga pastor, talo tayo sa promotion Bakit hindi sinabing, dadalhin ko kay Cha? O dadalhin ko kay Jayan? Alam mo yan si Jayan? Jayan, narito ka ga? Taas ang kamay. Tayo, Jayan. Malay mo, matutukan ka ng camera din. Yan si Jayan. Yan po ay tagapangaw ka nga. Okay, sa ibaan. Maraming tao doon sa kanila. Basta meron doong may sakit, inaalihan ng masamang espiritu, kay Jayan dinadala. Oo, kilala si Jayan sa kanila. Siya si Jayan. Ay nagaling pag may demonyo inalayas
Eh kulang tayo sa promotion eh. Gusto ko na kayo sa inyong community, kayo ang kilala. Sa halip na dalhin kay, ay dadalhin sa'yo. Ayos ka? Sinong excited na? Gusto kong ituro sa mga kandidato, sa mga konsehal. Gusto ganin nyo, sigurado maraming boboto sa inyo. Tuturuan ko kayo ng signs, wonders, and miracles. Kapag ka mayroong pupunta sa inyo, may dalang sobre, ipag-pray mo muna. Anong sakit mo? Ito po, itong sasabihin mo, silver and gold I have none, but what I have, I give unto you. Oh, di nakatipid ka. Teka muna. Okay pa ba kayo? Again, say, Lord, make me a blessing. At mararanasan mo ang kakaibang Diyos. Ang kakaibang joy, I mean. Ang kakayanan na ibinigay na sa lahat na nananampalataya. Pero may susi para, sandali pala, hindi pa tapos ang aking kwento. Hindi pa tapos, Katal na katal si Brenda, katal na katal. Hindi ko makausap. Sabi ko, teka, nakilos na yata ang kamandag. Hindi, takot pala yun, takot. Parang ipagpe-pray ko kayo. Ipagpe-pray kita. Inaalis ko ang kamandag. Ito'y aking Siyempre, hindi ko naman alam kung ano yung ahas na pero sabi niya, ay doon sa amin maraming ahas, ay lagi mga kobra. Mga gayong baga. Pagpe-pray na, Tapos siya. Ari ang at kayo siyempre inabutan ko. Sabi ko, kumusta? Dahil sabi ko pala, ikaw ay magpunta sa BatMC ha, at ikaw ay magpatingin din doon dahil alam nila yung mga ahas na marami diyan sa Batangas at meron silang nakahanda diyan anti-venom kung ano man. Pero akin na pag-pray na. Sabi sa akin, ay pastor, ito yung next day. Hindi na kami pumunta sa BatMC. Nag-Jollibee na lang kami. Wala naman. Wala naman. Ay sabi, teka, ay malaking binigay ko sa iyo lang pa sa Jollibee yun. Nasaan ang sukle? Okay. Aba, ay tuman-tuwa, ay ayos na. Ayos na. Ay baka naman nung may kamandag, yung walang yung kamandag, ay malay ko ga. Ay di basta pinag-pray ko, tinalis ko kamandag kung meron man. Pero paniwala nung dalawa at sila'y sayang-saya sa Panginoon, pinagaling po ng Panginoon ang asawa ko. Okay. Dalawang susi to demonstrate supernatural move of God. So, sinong gustong siya na ang daluyan ng one day ng ibang tao? Dalawang susi lang to. Una, preach everywhere. Preach everywhere. Every opportunity, gamitin mo para ma-share mo si Lord. Every opportunity. Para kagang lagi nag-iintay ng bukas na pinto habang nag-uusap Yan ang sabi ni Jolie, pagka meron siya sharean, yung mga nasakay sa kanyang band, lagi siyang nag-iintay ng bukas na pinto para ma-share niya. Preach everywhere. Pero meron daw mga pagkakataon, hindi talaga siya makasingit. Lalo na't nasa kayo napaka-religious. Nauunahan daw siya Pero yun ang iyong mindset. Preach everywhere. Mark 16 verse 20. Then the disciples went out and preached everywhere. And the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. So may kondisyon para magkaroon ng signs. At ang kondisyon is to preach everywhere. Ang iba ay gusto lang maranasan ng power. Gusto ko rin yung nararanasan ni Pastor yung hanggang pagka pinag-pray, parang nagdahilan lang. Gusto ko rin yun Pastor, pwede kang i-anoint mo ang mga kamay ko. Lalo na ngayon, nararamdaman ko na nangangatal na. Utoy gutom yan. Hindi, pahiran po nyo ng langis. Gusto kong impartan nyo ako ng power. Siyempre naman, masunurin naman siya pa rin power. Pero may sasabihin ako sa iyo kahit paano natin gawin natin doon, kita'y katal na dalawa. Kapag hindi ka nagpipreach, kapag hindi ka nag-share ng word,
ano ang i-confirm ni Lord na salita niya. Alam mo ba ibig sabihin ng confirm? Papagtibayin. Pag ikaw ay nag-share ng word, pinapagtibay ni Lord ang katotohanan ng kanyang salita. Ito po ang reason kung bakit pagkatapos ng preaching natin, merong activation. Ito na yung sasabihin ko sa iyo, tayo, hawakan ng mga, pag ako ay nag-preach ng healing, and then mag-activation, hawakan ang parte ng katawang may sakit. And then, magdideclare ako ng healing at gumagaling. Bakit? Kasi may salitang na-preach, nahayag. At role na ni Jesus to confirm, pagtibayin ang katotohanan ng kanyang salita. Nang sinabi niya ay totoo, role na ni Jesus yon. Kaya nagaganap ang signs, wonders, and miracles. Pero tingnan po ninyo ang condition. The word must be preached para may i-confirm, para may samahan si Lord. The disciples went out and preached, and the Lord worked with them. How did the Lord work with them? By confirming His word by signs that accompanied it. So again, uulitin ko, kailangang may hinayag kang word para may pagtibayin si Lord na word by signs that accompanied it. You don't need to pray and fast for 7 days for power. You don't need to have anyone anoint you or your hands para makita mo ang pagsama ng Diyos. Ito kasi, yes, gifts, na-impart yan eh. Pero ang mabigat dito, umasa ng mga tao doon. Pinupuno ang altar. Sa altar call at talaga namang gustong-gusto ng power. Samantalang kaliwa-liwanag, preach. And the word will confirm His word. So just share the word. Preach everywhere and God will work with you. Matthew 28:20. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always. Oh, teach them, and God will be with you always. Preach to them, and God will be with you always. Bakit? Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag pinreach mo ang Word, and God is with you always. So, pastor, ano pong gagawin ko? Ako gapoy magiging pastor na katulad ninyo. Ako gapoy, hindi. You don't need to be a pastor. All you need is to share the word. All you need is to share the word that you heard. Alam mo ga, ito pala yung tanda ng mga mananampalataya. Hindi pala ito tanda ng mga pastor. Lamang, ano yon? Na ito ang mga tandang susunod sa kanila. Na magpapatong ako ng kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Parinig ka. Narinig ko yon. Sinabi ng Panginoon. Ay ano ngayon? Aba, ay di kayo alam mo na ang Panginoong Jesus ay namatay. Oo. At pagkatatlong araw siya nabuhay na maguli. Oo. Ay kung nagawa ng Panginoon yon, lahat ng pangako ay magagawa na niya. Oh, may word. Narinig ng langit. Sabi ng Panginoon. Oo. Sabi ng, oy, may gumamit ng salita ko. Siguraduhin, mangyayari yon. Pagtibayin, dahil salita ko yon. Dalawa lang. Yung isa, share the word. Ang padalwa ito, boast about our weakness. May makikita tayong katangian ni Paul, kaya siya ay nakapag-demonstrate ng signs, wonders, and miracles. 2 Corinthians 12, verse 2. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. Verse 3 to 5. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, was caught up to paradise and heard inexpressible things, things that no one is permitted to tell. I will boast about a man like that. Okay, explain ko lang ang nangyari. Paul, most probably, was talking about himself. Ang sabi niya, may kilala ako na isang tao,
na dinala ng Diyos sa paradise. Hindi ko alam kung sa katawan o sa espiritu. Basta siya dinala doon at siya nakakita ng mga bagay na hindi niya mahayag. Anong ibig sabihin ni Paul? Kung sa mga espiritual na karanasan lamang naman ang pag-uusapan, may ipagmamalaki si Paul. Hindi lang ito nagpagaling na may sakit, ito'y dinala ng Diyos sa paraiso. Nakita ni Paul ang mga bagay na hindi siya permitted to say. Sobrang karanasan sa espiritual. Minsan, kapag may taong nagmamalaki, anong sinasabi natin? Yung iba, kaya bang noon? Sasabihin ng isa, hayaan mo na. Bakit? Meron naman talaga ipagmamalaki. Totoo naman na sinasabi, hayaan mo na. May pagmamalaki naman talaga. Pero iba ang nais ipagmalaki ni Paul. Hindi yung mga normal na ipinagmamalaki ng tao. At nakakakuha ng atensyon kung anong gusto ipagmalaki ni Paul. 2 Corinthians 12 verse 5. But I will not boast about myself except about my weakness. Hindi pagmamalaki ni Paul, ipagmamayabang ni Paul ang kanyang mga malalalim na karanasan sa spiritual, sa halip ay pagmamalaki niya ang kanyang kahinaan. 2 Corinthians 12, 6-7, even if I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth. But I refrain, so now no one will think more of me than is warranted by what I do or say, or because of this surpassingly great revelations. O, anong ibig sabihin dito? Sabi ni Paul, kung pipiliin ni Paul itaas ang sarili niya, ay may ipagmamalaki siya, may karapatan siya. Pero, pinipigil niya ang kanyang sarili. Kahit meron siyang ipagmamalaki, tunay na may ipagmamalaki. Hindi naranasan ng ibang apostol ang naranasan ni Paul. Meron siya ipagmamalaki, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Bakit? Para hindi siya itaas ng iba dahil sa sobrang dami ng kanyang revelations. Ang daming revelation ni Paul. Ang ating New Testament, ang marami ang sumulat si Paul. At yung pipiliin ni Paul na itaas ang sarili niya, pwede Pero ayaw ni Paul magsabi ng anumang bagay na magpapakilos sa iba na itaas siya. Iba't ibang pinagmamalaki ng tao. Usually, ayon ito sa kanilang ginagalawan. Ang barbero, ipagmamalaki niya na napakadaming naghihintay sa kanya para gupitan sapagkat siya'y magaling maggupit. Yun ang kanyang pinagmamalaki. Ipinagmamalaki ng negosyante o mayaman tao ang kanyang mga properties. Ipinagmamalaki ng mga nasa gym ang kanilang bicep. Kasi itong ginagalawan nilang mundo. At pinagmamalaki ng mga Herbalife ang nawalang pounds o kilos. Kasi yun ang ginagalawan nilang mundo. Sa circle ni Paul, bilang lingkod ng Diyos, ang revelation, ang wisdom, at ang mga spiritual na karanasan ang nagbibigay sa kanila ng bragging rights. Sa circle ni Paul. At maraming pwedeng pagkuhanan si Paul ng pride, bukod doon sa karanasang espiritual. Bukod sa tindi ng revelations at karanasan sa Diyos, si Paul ay nakagat ng makamandag na ahas, pero hindi namatay. Siya ay naglalagay ng stick doon sa apoy. Pagkuha niya ng stick, may ahas pala. Natuklaw siya. At sabi ng mga tao doon sa island na yon, ay siguradong patay. Walang nakakaligtas sa ahas na iyan. Pero laking gulat nila, pinagpaglamang ni Paul, at mamaya si Paul ay nagpe-pray pa sa may sakit. At marami ang na-convert sa island na yon. Hindi lang yun Pinalakad ni Paul ang pilay sa Lystra. Binuhay ni Paul ang namatay na si Eutychus at pinagaling siya. Kahit panyo or apron na mahipo ni Paul, pag dinala sa may sakit, gumagaling. Anong ibig sabihin? May panyo ako, kinuha mo yung panyo ko, dinala mo sa may sakit, gumagaling. Yan si Paul. Napakadami niyang pwedeng ipagmalaki. Pagkausap ang mga apostol, pero pwede sabihin yan. Sasabihin halimbawa ni Peter, mayroon akong pinagaling doon Sasabihin naman ni Paul, ay wala ka. Ako'y panyo pala ang dinala, ay gumaling na. Siyempre hindi nila ginagawa yon. My point is, maraming pwedeng ipagmalaki si Paul.
Pero, alam ni Paul na hindi niya may pagmamalaki yon. At upang manatili siyang humble, kailangan pa, dahil sa dami ng pwede ipagmalaki kailangan pang may magpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Kaya merong pangit na bagay na nangyari sa kanya. Let me continue. 2 Corinthians 12 verse 7 and 8. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Okay. Ano itong nangyari? Sa dami ng revelation ni Paul, sa dami ng karanasan sa espiritual, sa dami ng himalang ginawa ng Diyos sa buhay ni Paul, ang Panginoon ang kumilos para manatiling humble si Paul, para manatiling kumikilos siya sa signs, wonders, and miracle. At ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng thorn in the flesh. I don't know what is that thorn, pero something na talagang uncomfortable doon si Paul, at 3 beses niyang hiningi kay Lord na alisin yun. Bakit? Kailangang merong magpaalala kay Paul na, Paul, kahit ikaw ay ibang klaseng tao, kahit napakataas ng antas mo sa espiritual, kailangang wag mong kalilimutang ikaw ay mahina. Na araw-araw ay may magpapaalala sa iyo na ang kahit maraming gumagaling, merong isang bagay na magpapaalala sa iyo, I am not that good. May check sa pride mo, Paul. Sa nais maging daluyan ng pagpapala sa iba, sa one day ng iba, kikilos lang si Lord ng matindi sa mapagpakumbabang puso. Kung gusto mo maging daluyan ni God ng pagpapala sa iba, ang kailangan katangian ay pagpapakumbaba. Kung hindi mo kusang pakukumbabain ang sarili mo, pakukumbabain ka ni Lord. Why? Because partner kayo. One purpose. Kailangang ma-realize mo, okay, paano ba mananatili mapagpakumbaba? Realize na hindi natin kayang mabuhay without His grace. Realize na hindi mo kayang mabuhay ng walang biyaya. Every time we think self-sufficient, na parang kaya natin ang anumang hamon ng buhay, hahayaan ng Diyos na mapapunta tayo sa sitwasyon na magpapakita sa atin how weak we are. Kaya kayong ikaw medyo ang ganda ng takbo ng buhay mo, no? Patas ng patas, you're the king, you can do anything, victory after victory, talaga namang achievement after achievement. Hahayaan ng Diyos na mapapunta ka sa sitwasyon, magpapaalala sa iyo, because He loves you, that you are weak. Maaaring simpleng sitwasyon lang na nung una ay kayang-kaya mo, pero bakit ngayon, matapos harapin, ay hinang-hina ka, drain na drain ka. Kasi without you noticing, ang ginagamit mo, lakas mo na. Hindi ka na umaasa sa Diyos kasi nasanay ka ng kaya mo yan eh. Lakas na kahit nasa optimum level ay napakahina kapag humarap ka sa challenges ng buhay. Because our strength is not sufficient. We need strength greater than ours. Kailangan natin ng biyaya. Realize that you cannot live this life without grace. 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang biyaya ibang klaseng kumilos. Ang biyaya ay kumikilos sa iyong kahinaan. Ang biyaya ay kumikilos dahil hindi mo kaya. Kaya kung gusto mong tumanggap ng biyaya, kailangan dumating ka sa puntos na you know that you are weak. Paano matatanggap ang biyaya to do mighty things? 2 Corinthians 12:9, therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay mas matinding nakikita sa kahinaan ng tumanggap nito. Look at salvation. Bakit hindi makatanggap ng kaligtasan ang mga taong may ipinagmamalaki? Pinagmamalaki ko ang relihiyon ko. Ito ang tama, ito ang malaki, ito ang nauna. Bakit hindi makatanggap ng salvation? Kasi sila ay merong ipagmamalaki. Hindi sila weak. Ang salvation ay binibigay lamang sa mga taong nagsasabing, Lord, I cannot do it by myself. I cannot earn heaven.
Kahit ako'y magpakabait, magpakabuti, alam ko nagkakasala ako. Humihingi na lang ako ng tulong sa iyo, Panginoon. At katulad nung nakapako sa krus na magnanakaw, ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Wala na siyang sinabi, hindi niya sinabi, ako naman po kahit paano ako may nagawang mabuti. Kumpara din sa isang nakapakong iyan. Ay kahit naman nung paano ako mabait sa aking magulang, wala siyang ipagmamalaki. Panginoon, alalahanin mo na lang ako ha. Alalahanin mo ako pag naghahari ka na. It's all grace. At ang grace ay gumaganda sa background ng weakness, sa background ng kakulangan. Napakaganda ng biyaya. Kung gusto mong makaranas ng biyaya, kung gusto mong makaranas ng one day, just make sure that you are weak. Hindi ka sufficient para matanggap yon. Kaya biyaya na lang. Kung ang lakas natin ay sapat na, hindi mo nakakailanganin si God. That's why hindi ka tumatanggap ng one day eh. Sapat ka na eh. Mararanasan mo lang ang lakas at kapangyarihan ng Diyos when you recognize your need for Him. The more Paul knows, sa dami ng revelation niya, the more Paul chooses na huwag ipagmalaki yon. The more signs, wonders, and miracles ang ginagawa ni Paul, the more he boasts about his weakness. Ang daming pwedeng ipagmalaki ni Paul, pero nagmamalaki siya sa kahinaan niya. Ako nga, merong nararamdaman sa katawan, hindi nga mawala-wala. Naalala ko noon may nagpa-pray sa akin, frozen shoulder. Pastor, napakasakit ng balikat ko talaga namang pag nagsisimula dito, talagang aakyat din dahil saan sakit yan, din Habang siya nag-explain, sabi ko, oo nga. Tapos alam mo kung bakit? Ako'y meron din Nung siya'y nagpapapray sa akin, meron din ako. Hindi ko rin may gayaan. Siyempre hindi ko sinasabi. Nangangailangan sige, pagpe-pray kita. Hindi ko magamit ito lamang. At inuutusan ko ang frozen shoulder. Tsaka ikaw Ano lamang? Pinapalala lamang ni Lord ito. Hindi mo kaya. Kahit ikaw, nangangailangan ng biyaya. At talaga naman, Panginoon, kailangan ko ng biyaya araw-araw. Magtuturo na nga lamang sa inyo ang biyayang hinihingi ko, Lord, make me a blessing. Ayaw mo, pag nagtuturo ako, sumingit ka, ikaw ang magsalita. Kahit yung hindi nakahanda din, ikaw yung magsalita. I need you. Lalo na pagka yung preaching ako hindi satisfied. Wala namang preaching na ako satisfied Lord, biyayaan mo ako ha. 2 Corinthians 12 verse 10, that is why for Christ's sake, I delight in weakness. I delight in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Ibang klase si Paul, ha? Pag siya'y masaya sa kanyang kahinaan. Kapag may nangiinsulto sa kanya, kapag siya'y dumadaan sa paghihirap, sa persecution, sa sobrang kahirapan, difficulties, siya po ay sayang-saya. Samantalang tayo, pag may nanginsulto, parin Dini tayo sa likuran at nating malaman na. Pag may nanginsulto sa atin, galit tayo. Pag tayo dumadaan sa kahirapan, hindi ko na ito kaya, Lord. Ito ba gusto mo mangyari sa akin? Iba si Paul. Pag dumadaan sa kahirapan, salamat, Panginoon, because I am strong when I am weak. Kindly say, for when I am weak, then I am strong. Kaya sa halip na ikay matisod, dahil ang piling mo'y na-insulto ka, sa halip na ikay mag-self-pity, dahil sa iyong dinadaan ng paghihirap, ikaw ay tumulad kay Paul na masaya pa, dahil ang sabi ni Paul, kapag ako'y mahina, doon ako malakas. Tayo'y malakas kapag tayo'y mahina kasi hindi na sa kakayanan natin ang kumikilos, kundi ang kakayanan ni God. Doon lamang po kikilos si Lord. Kapag sinabi mo, Lord, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Parang sinasabi ni Paul, watch out, enemy, because when you fight me in my weakness, when you try to put me down, that is the time I am very strong, because when I am weak, I have no choice but to depend on my God, and God's grace is always sufficient.
Pag ako'y mahina na, demonyo, pag ako'y mahina na, pag ako'y sobrang hina na, wala na akong choice kundi ang umasa sa Diyos. At doon sa time na iyon, ako'y napakalakas. Kung gusto mo ikay gamitin sa signs, wonders, and miracles, be like Paul. Ang pinagmamalaki ang kanyang weakness. So dalawa lang ha. Preach the word, boast on your weakness. Huwag napakayabang. Ano? Kindly say, Lord, make me a blessing. JA1, you are a blessing. Palapakan natin si Lord. Okay, nahayag ang signs, wonders, and miracles. Nahayag na ito ay kalooban ng Diyos. At nahayag na ikaw ay gagamitin ng Diyos. Amen ba? Sinong masaya na siya magiging daluyan ng one day ng iba? Hayaan mo na ang pagpapala ng iba, ikaw ang gamitin. Hingin mo kay Lord, Lord, ako ang gamitin. Ako ang gamitin sa pagpapala ng aking kapatid. Ako ang gamitin. Let it be your cry, Lord, make me a blessing. So may gagawin tayo dito. Mahirap naman yung word na walang ginagawa, yan, no? Lahat na mayroong nararamdaman sa katawan, tayo. Lahat na may sakit na nararamdaman sa katawan, tayo. Okay. Yung wala kang nararamdaman naman, huwag ka lang tumayaw. Huwag kang makigaya. Ayos na ayos naman, biglang may nararamdaman eh. Okay. Now, somebody na nakaupo, lay hands doon sa nakatayo. Lay hands doon sa nakatayo. Ngayon, kung puro kayo nakatayo, mag-lay hands kayo sa bawat isa. Lay hands to each other. Siyempre, gagawin natin lang ating narinig. Bakit? Sapagkat ang mga tandang ito ay susunod sa mga nananampalataya. Kayo ba'y nananampalataya? Naniniwala kayo kay Jesus? Ang sabi ng salita ni Jesus, ito ang mga signs na susunod sa mga nananampalataya sa Kanya. Sinabi ito ni Jesus bago siya umakyat sa langit. At pinapakinggan ng Diyos ang salitang nahayag ngayon. At ang sabi ng Diyos, mga anghel, ang salita ko'y nahayag doon sa JA1 Rosario. Narinig ng mga tao doon at narinig ng mga nanonood sa online. Mga anghel, siguraduhin mangyayari ang aking salita. Siguraduhin na ito'y mapapagtibay. At ngayon ay kumikilos ang aking mga anak sa pananampalataya. Habang nakapatong ang iyong kamay doon sa nakatayo. Sige, kayo'y lahat ay nakatayo, magpatungan na kayo ng kamay. Mag-declare ngayon kayo ng healing sa Kanya. Sige, ikaw ang gagamitin ngayon. Ikaw ang magpapatotoo sa mga kakilala mo na ako ang ginamit kaya gumaling ang katabi ko. Yes. Declare healing. Basta sabihin mo kung ano mang nararamdaman niya sa katawan. Ako ay nagdideklara ng kagalingan. Sige, ikaw na ang ginagamit, kapatid. Sa iyo na dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Ikaw ang instrumento ng one day ng katabi mo. Hindi ako nagdideklara ng healing, ikaw ang nagdideklara ayon sa salitang narinig mo. Kumikilos ka sa pananampalataya dahil sa katotohanan ng salita. At ang Diyos ay natutuwa kapag mayroong mga taong nananampalataya sa Kanya at naniniwala sa Kanya. At ito ang nangyayari ngayon. At sa mga nakatayong walang nakapatong ang kamay, I am declaring healing sa iyo. Sa mga nakatayong walang nagpatong ng kamay, ako ang nagpapatong ng kamay sa iyo ngayon. I am declaring healing in Jesus' name. This sign shall follow those who believe. They shall lay hands on the sick, they shall recover. In Jesus' name. Praise God. Praise God. Oh, look at me now. Look at me. Alam mo yung one day, ang sabi doon, and they persevere in demonstrating the mark of the apostle, including signs, wonders, and miracle. Including. Bakit including? Kasi marami pa rin namang sign ng mga apostle. Marami pa rin namang sign. Yung mga apostol ay ginagamit na daluyan ng pagpapala sa iba. Remember? Nagpakain ng Panginoong Jesus ng 5,000 tao.
2 isda, 5 tinapay. Normal sa mga apostol ang kumilos sa himala. Now, may sasabihin ako sa iyo. Practice lang tayo, practice. Hindi ka malimit na gagamit sa pagbibigay, malimit ikaw ay sa pagtanggap. Everybody stand up, please. I'm now talking to everyone. Baguhin mo naman. Baguhin mo ang tayo mo. Blessed is the one who give than the one who receive. Gusto ko, ikay tumingin doon sa hindi mo masyado kilala. Kung kilala mo naman, hindi kayo close. Sige, tumingin ka. Siyempre, yung mas malapit sa iyo, tumalikod ka kung nasa likod mo. Yung hindi mo kilala, hindi mo kilala. May nakita ka na? May nakita ka na, ha? Target mo na siya. Target siya. Gusto ko maka-bullseye ka. May tinitingnan ka na ka. Baka naman tinitingnan mo yung kasama mo pa rin. Yung hindi mo kilala. I-bless mo siya. I-bless mo siya. Papaano po bigyan mo ng anything from you? Anything. Bigyan mo ng 1 milyon. Anything. Anything. 20 pesos. Bigyan mo ng 50, 100. Bigyan mo ng sintron. Kung wala kang maibigay, bigyan mo sintron mo. Hawakan mo lang ang pantalon mo. Wala kang maibigay, bigyan mo ng ipit mo. Baka hindi gamitin. Basta may maibigay ka. Basta may maibigay ka. May nare-release dito. Huwag mong ibigay doon sa kasama mo. Baka sa asawa mo binibigay mo. Pareho lang yan. Give to someone that you don't know. O magkakapatid, baka kayo nagbibigayan. O kung puro kakilalang katabi, ikaw ilumayo. Hanap ikaw, hanap. Basta abutan mo, yan mo. Gulatin mo, gulatin mo. Gulatin mo. Yan, may nagulat na. Bakit ako? Bakit ako? Gulatin mo yan. Okay? Okay? Now let me ask you. Ang tatanungin ko muna, kayong tumanggap, anong naramdaman nyo? Kokontiho. Ano? Kama? Pero, kayong nagbigay, anong naramdaman nyo? Masaya. Come on, let's worship God. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
O Panginoon Diyos, I pray, ng iyong mga anak ay gagamitin mo daluyan ng pagpapala, daluyan ng one day sa maraming tao. Lord, make us a blessing. This I pray in Jesus' name.